Poon tanay iyong batid, sa iyo ay hindi lingid, ika'y aking iniibig. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat maikatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapaparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang gabi din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ni na Apostol San Pedro at San Pablo. Sila po ang itinuturing na mga haligi ng simbahang Katolika. Si Jesus Nazareno ang nagtatag ng ating simbahan at sila ang pundasyon. Kung titignan natin ang kanilang mga larawan, tila baga makikita natin ang larawan ng perpekto at matuwid na pagkatao. Ngunit kung bubuksan natin ang banal na kasulatan, makikita natin ang isang napakagandang katotohanan. Ang dalawang haliging ito, hindi perpekto. Sila ay mga taong nadapa, mga taong nagkamali, mga nadurog at nabasag,
ngunit binuong muli ng walang hanggang awa at pag-ibig ng Diyos. Tignan natin panandalian ang kanilang mga buhay at kung ano ang itinuturo sa atin sa mga sandaling ito. Si San Pedro, bago siya naging unang Santo Papa, siya ay isang simpleng mangingisda. Mainitin ang ulo, padalos-dalos o pabigla-bigla, at madalas nauunang magsalita bago mag-isip. Nang hulihin si Jesus Nazareno, buong tapang na sinabi ni Pedro na handa siyang mamatay para sa Panginoon. Ngunit ilang oras lamang ang lumipas nang tanungin na siya ng simpleng alipin. Ikinaila at itinatwa niya si Jesus ng 3 beses. Ang sabi ni Pedro, hindi ko siya kilala. Hindi ko kilala ang taong iyan. Isipin ninyo ang bigat ng kasalanang iyon. Iniwan niya ang kaniyang nag-iisang guro sa oras ng matindi nitong pangangailangan. Pero nang muling nabuhay si Jesus, hindi niya sinumbatan si Pedro. Sa halip, tinanong lang niya ito ng 3 beses. Anong sabi sa Ebanghelyo? Pedro, iniibig mo ba ako? At sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, alam ninyo na iniibig ko kayo. At nung 3 beses na itananong ni Jesus, nalungkot si Pedro. Dahil yung mga bibig na nagsabi kay Jesus na minamahal kita, ito rin ang parehong bibig na nag-iwan kay Jesus sa ere. Ito yung mga bibig na nagtatwa kay Jesus. Anong aral ang makukuha natin kay San Pedro? Kahit gaano pa kadami ang iyong pagkadarapa sa buhay, kahit gaano kalaki ang iyong pagkukulang, hindi nagbabago ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Ang kahinaan mo ay hindi hadlang upang ikaw ay gamitin ng Diyos sa mga dakilang bagay. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga. Ang mga kahinaan mo sa buhay, hindi yan magiging hadlang upang gamitin ka ng Diyos para sa mga dakilang bagay. Si San Pablo. Sino si San Pablo? Bago siya naging dakilang misyonero, ang pangalan niya ay Saulo. Siya ay isang matalinong Pariseo. May mataas na pinag-aralan, ngunit punong-puno ng galit sa mga Kristiyano. Siya ang nangungunang taga-usig ng ating simbahan. Isang taong may bahid ng dugo ang mga kamay dahil sa pagpapakulong at pagpapapatay sa mga alagad at tagasunod ni Jesus. Ngunit pagmasdan ninyo mga kapatid, nung matagpuan niya ang ganda at liwanag ng muling pagkabuhay ni Kristo sa daan patungong Damasco, nagpakita sa kanya si Kristo sa pamamagitan ng liwanag. Nagbago lahat sa kaniyang buhay. Ang kaniyang galit na puno ng pag-aalab ng pag-ibig. Ang kaniyang talino, hindi niya ginamit upang pumatay, kung hindi upang ipangaral ang mabuting balita sa mundo. Ang aral mula kay Pedro, walang kasalanan na napakalaki na hindi kayang linisin ng dugo ni Jesus Nazareno. Walang taong napakasama na hindi kayang baguhin ng biyaya ng Diyos. Kahit gaano pa kadilim ang iyong nakaraan,
ang Diyos may nakalaang magandang kinabukasan para sa ating lahat. Mga kapatid, napakalaki ng pagkakaiba ni Pedro at Pablo. Si Pedro hindi nakapag-aral. Si Pablo matalino, mataas ang pinag-aralan. Si Pedro nakasama ni Jesus simula ng kaniyang ministeryo. Si Pablo, bandang huli na ng buhay niya nung siya'y tawagin. Madalas silang nagtatalo. Madalas magkasalungat ang kanilang pananaw sa pagpapatakbo ng unang pamayanang Kristiyano. Ngunit pagmasdan ninyong mabuti, pinagbuklod sila ng isang napakatibay na bigkis, ang kanilang wagas na pag-ibig kay Jesus at ang kahandaang ialay ang kanilang buhay para sa mabuting balita. Pareho silang naging martir sa Roma. Si Pedro, ipinako sa krus, patiwarik. Si Pablo, pinugutan ng ulo. Pinatunayan nila na sa kabila ng kanilang pagkakaiba, maaari tayong magkaisa sa ating pagmamahal sa Diyos. Sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito, anong mensahe ang nais iparating ni Jesus Nazareno? Marahil, madalas nating sabihin sa ating sarili, Panginoon, hindi karapat-dapat ang aking buhay. Minsan, naiisip ko, parang patapon na at wala akong halaga. Marami akong kasalanan, hindi ako magaling, wala akong alam sa kasulatan. Paano ako gagamitin ng Diyos? Tingnan ninyo mga kapatid, sina Pedro at Pablo. Hindi naghahanap ang Diyos ng mga perpektong tao. Hinahanap niya isang pusong handang magsisi, handang magpatawad, at handang sumubok muli. Uulitin ko po, si Jesus Nazareno hindi naghahanap ng perpektong tao. Naghahanap siya ng isang pusong hindi takot na magsimulang muli. Tingnan ninyo sina Pedro at Pablo. Hayaan ninyong sa mga larawan nila, maalala natin si Jesus na hindi namili ng mga perpekto at banal, kung hindi pumili ng mga makasalanang nagbabalik loob sa Diyos. Marahil tayong lahat makasalanan sa harapan ng Diyos. Maraming kapintasan, hindi perpekto. Maraming pagkakamali. Umaatras, natatakot. Ang akala natin, hindi natin kaya. Pero, ang mga bagay na pinagdududahan natin, kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, maaari tayong gamitin ng Diyos upang ang mabuting balita, upang ang kaligtasan ay marating hanggang pinakasulok ng daigdig. Mga kapatid kay Kristo, si Jesus Nazareno hindi namimili ng perpekto, namimili ng taong nagpabalik loob sa Diyos. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.